Isang ordinaryong araw sa Metro Manila. Traffic na naman! Busina dito, busina doon. Mga motor na sumisingit. Mga kotse na naghahabulan. Tapos biglang may bago na namang kontrobersya. Ang pagbabalik ng NCAP o No Contact Apprehension Policy. Ang tanong, solusyon ba ito sa problema natin sa traffic? O dagdag lang ito sa mga pinoproblema ng mga motorista? Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat. Mula sa kung ano talaga ang NCAP, hanggang sa mga isyong kinakaharap nito. At syempre, ang pinakamahalagang tanong, dapat ba tayong sumuporta dito o hindi? Simulan na natin ang usapan. Una sa lahat, ano ba talaga ang NCAP? Ang No Contact Apprehension Policy ay isang sistema kung saan hindi na kailangan ng physical na traffic enforcer para mahuli ang mga violators. Sa halip, gumagamit ito ng high-definition CCTV cameras na nakakabit sa mga strategic areas sa Metro Manila. Kapag may nahuling lumabag, whether overspeeding, beating the red light, o illegal na pag-change ng lane, automatic na malilista ang plaka ng sasakyan. Ang violation ay ire-review ng MMDA operator. At ito ay i-verify sa LTO at ipapadala ang notice of violation sa registered address ng owner. Simple, di ba? Pero syempre, hindi ganun kasimple ang realidad. Kasi, paano kung iba na ang may-ari ng sasakyan? Paano kung hindi mo natanggap ang notice? At paano kung may mali sa sistema? Maraming tanong. At susubukan nating sagutin ang mga yan sa video na ito. Noong taong 2022, pinatigil ng Supreme Court ang NCAP dahil sa mga petisyon ng mga transport groups at private motorists. Bakit? Una, dahil sa alleged violation ng privacy. Pangalawa, dahil sa mga reklamong hindi daw na ipapaliwanag ng maayos ang violations. At pangatlo, dahil sa takot ng marami na magiging money-making scheme lang ito ng mga LGU. Pero ngayong taong 2025, ibinalik na ang NCAP. Pero sa MMDE muna. Ayon sa kanila, kailangan ito para makontrol ang mga traffic violations na biglang tumaas mula 7,500 kada buwan noong suspended ang NCAP. Naging 32,000 na ngayon. Ang tanong, epektibo ba talaga ito? O nagdudulot lang ito ng mas malaking problema? Para mas maintindihan natin, tingnan natin ang magaganda at hindi magagandang dala ng NCAP. Ang kagandahan ng NCAP ay less corruption, walang enforcer na hihingi ng lagay dahil automated ang sistema. Disiplina, dahil alam ng mga drivers na nakabantay ang CCTV, kaya mas maingat sila. Efficiency, hindi na kailangan huminto sa daan, kaya ito ay mas bawas sa tagal ng traffic. Ang pangit sa NCAP ay privacy issues. May takot ang iba na ginagamit ang data para sa ibang purposes. Halimbawa, pwede bang ma-access ng ibang tao ang violation history mo? Pwede bang gamitin ito para i-track ang mga galaw mo? Ownership problems. Paano kung nabenta mo na ang sasakyan, pero sa'yo pa rin nakapangalan? Bigla ka na lang may matatanggap na violation notice kahit hindi na ikaw ang gumagamit ng sasakyan. Technical errors. Posible bang may false alarms? Paano kung nagkamali ang sistema at na-flag ka bilang violator kahit wala naman? Plate number manipulation. Pwede dayain ang plate number sa pamamagitan ng paggamit ng ibang plaka o pagtatago ng mga numero at letra ng plate number. So, sa tingin niyo, fair ba ang trade-off? Hindi may kakila, polarizing ang NCAP. May mga sumusuporta pero may mga sobrang galit. Halimbawa, nung first week ng implementation nitong taon 2025, maraming riders at drivers ang nagreklamo. Sabi ng ibang motorista, bakit kami ang laging target? Mas malaki naman ang kotse. Pero may mga commuter na nagsasabi, dapat lang yan, daming kamote sa daan.
At syempre, hindi mawawala ang mga naghahanap ng paraan para makaiwas. Yung mga nagtatakip ng plaka, nagpapalit ng ruta, o umaasa na hindi sila mahuhuli. Pero warning, ang multa kapag nahuling nagtatakip ng plaka ay 20,000 piso. Mas mahal pa sa registration renewal. Sa huli, ang NCAP ay isang malaking eksperimento. Kung successful ito, baka maging modelo pa ito sa buong bansa. Pero kung palpak, babalik tayo sa dating sistema. Traffic enforcers, kotongan, at walang disiplina. Ang tanong, dapat ba natin bigyan ito ng chance? O dapat bang i-revise muna ang sistema bago ipatupad ng tuluyan? Ikaw, ano sa tingin mo? Pahirap ba ang NCAP? O ginhawa para sa mas maayos na traffic? Comment kayo sa baba kung gusto nyo ba ng NCAP o hindi. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas marami pa tayong talakayin tungkol sa mga ganitong issue. Hanggang sa susunod, ingat sa daan.